Ang pagiging mainit na isyu ni Martin Romualdez sa publiko ay nag-usbong matapos ang ulat na naglalabasang tila nagbayad siya sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso para pirmahan ang kanyang Chacha Resolution. Ito ay nagdulot ng damdaming pagkadismaya at inaakusahan na ito'y simpleng pagbili na lamang ng dangal ng isang politiko. Binibila rin siya ng ilan dahil sa pangyayaring parang walang kahalagaan ang Pangulo, tila walang pakialam kung pipirma ito ng mga dokumento na hindi ito binabasa o maaaring sadyang wala nga raw itong pake kung kukulimbat lang muli ang speaker sa kaban ng bayan sapagkat makikinabang rin naman ang kuting at ang ahas ng palasyo. Well, ito nga ang katunayan na dapat nating pakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa Boses ng Masa. Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Alam niyo po, good news po muna. Ngayon pong araw, ginamit na po ng Itbulaga, yung TVJ, no? Yung programang dating It sa Channel 5, yung pangalan nila bilang Itbulaga, tinugtog na rin. Kung hindi ako nagkakamali, tinugtog na rin nila yung mula Apari o mula Batanes hanggang Hulo, no? So, congratulations po sa TVJ. Alam niyo, dapat naman talaga, kanila naman talaga yan. No? So, mukhang maganda rin po to para sa parte naman nila Isko Moreno at sila Buboy Villar. Pinalitan na po nila mula po ngayon dahil po sa pag-utos ng korte, ang ginagamit na po nila ay tahanang pinakamasaya. So, okay naman po yun kasi magkakaroon na rin sila ng sarili nilang identity. Kasi sa totoo lang po, kahit na ano pong katwiran ng mga tao, no? Kahit na ano pong ikatwiran ninyo, talagang yung Itbulaga, sila Tito Vic and Joey po yun, no? So, tama na rin po yan. Pag-igihan nyo na lang dyan sa, gandahan nyo na lang po, no? Kasi talagang sila po yun maiisip, pag sinabing Itbulaga. So, at least ngayon, makakapag-create kayo ng sarili nyong identity. Ganun naman na nararapat. Hindi po tayo po pwedeng gaya-gaya lang, hindi katulad ng yung isang broadcaster na siya, no? Or Joel Reyes Subel, gaya-gaya. Gaya-gaya lang kay Ted Pailon. Dapat po talaga meron kayong sariling identity. Lumabas po, nakalimutan nating ayusin ang kundi. Wala kasi akong suklay. Kung hindi nyo pa po nahalata, 1 linggo na po ako hindi nagsusuklay. Tuwing pupunta po ako tuwing pupunta ako 7-Eleven, alam ko yan, bibili ko ng suklay, bibili kong kape, bibili ko ng ano. Biglang pag-uwi ko, ang dami ko na pamili. Pera suklay. Okay, anyways, congratulations, Jokoy. So, make us proud. Sana maganda yung pag-host mo bukas sa Golden Globes. Okay, punta na po tayo rito, no? Ito po, si Lagman. Si Lagman na po mismo. Lagman claims, ito po ay balita sa ABS-CBN. Para dapat alam na po natin, meron pong crackdown. Meron pong crackdown, di umano. Ako naman naniniwala, hindi naman po yan para sa lahat. No? Yung mga destabilizer lang po. Ako naniniwala na ito pong ginagawa natin ay never po nating intensyon na mag-destabilize ng gobyerno. Alam nyo po naman ang paniniwala natin, ayaw po natin ma-destabilize yung Pilipinas, no? Dahil alam naman natin na si Pangulong ay yung mamanahin, ayaw naman natin ang manahin ni VP Sara Duterte ay wasak-wasak na Pilipinas, di po ba? So kaya po ano lang to, no? Yung pagtatanggol lang po sa mga Duterte. Yun lang po yung habol ng channel na to. Hindi po para mag-destabilize. Wala po sa ano natin yan. Never po natin pinanawagan na maging presidente pinagtatanggol nga natin. Si Sara Duterte po ay hindi po atat, no? Yan po ang paulit-ulit natin, hindi po siya atat. Ang channel na to naniniwala na hindi po atat si Sara Duterte,
na maging presidente nauna. O, yun po yung pagkakaiba ng destabilizer, no? Yung nauna, maging presidente na nauna. Ganun po yung, siyempre, para ka maging presidente nauna, kinakailangan na may mangyari sa Pangulo. Pero hindi po yan yung panawagan natin kahit kailan, eh, di ba? Ang gusto nga natin, ipanalo natin yung 2025. May mga kandidato na nga tayo, di ba? O, yan, yung mga ating mga senator. So, naniniwala naman tayo na hindi tayo naniniwala dun sa si Sara Duterte ay dapat pang extra effort at magmadali. Kasi sabi ko nga, paulit-ulit, kung si Sara Duterte ay gustong maging presidente ngayon, edi mas madali po yung tumakbo siyang presidente. Dahil at that time, number 1 siya sa survey. At that time, presidente yung tatay niya. So, baliwala po yan. At naglilingkod po si Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Naglilingkod siya bilang bilang chairman o co-vice chairman ng NTF-ELCAC, at higit sa lahat, siya po ay naglilingkod ng tapat bilang Vice President ng Pilipinas. Yan. May nagpapapansin na di binabasa. Bakit naman? Hindi po pwede magbasa po tayo muna ngayon. No? Okay. Punta muna po tayo rito. Lagman claims funds mobilized to kick off Chacha petition. Ayan, si Lagman po to. Isa pong congressman. Kaya may karapatan po siya magsalita niyan. Ano po ba, kilala po ba natin si Edsel Lagman? Siya po ay hindi po Duterte supporter. Nililinaw ko lang po yan, para po malinaw sa atin na ito po ay hindi kagagawan ng mga Duterte. No? Albay Representative Edsel Lagman has claimed that congressman from supermajority coalition have launched a campaign for charter change via People's Initiative. Okay. Ang ibig po sabihin, no, mayroon pong kampanya ang supermajority. Supermajority kasi super minority. konti lang yan eh. Konti. Ano bang pinagsabi nun? Grabe kasi siniraan niyo si Isko Moreno. Sa Itbulaga? Diyos ko naman. Talaga naman sa Tito Vic and Joey yun eh. Ano ba hindi po, si Isko Moreno po ay dapat may sarili silang identity sa... Naisip niyo yun? Hindi ko po naisip yun na siniraan ko si Isko Moreno. Talaga? Antindi, no? Pasensya na po. Kung sa tingin po ninyo, siniraan ko si Isko Moreno. Malayo po sa isip ko yan. Presidente po ang ng Pilipinas. Nakakatawa po. Bakit ko naman pag-aaksayan si Isko? Nagbabalita po tayo sa TVJ, nanalo po ang Itbulaga. No? Kung hindi po kayo masaya na nanalo ang Itbulaga para sa TVJ, ganun po talaga buhay. No? Hindi po lahat nakukuha natin ang gusto natin. Di ba? Kung lahat ng gusto natin na pwedeng makuha, di artista dapat ako ngayon. Okay. Punta na po tayo rito sa balita na to ni Lagman, no? Okay, pero hindi po yan nakakagulat. Normal lang po yun na magkampanya eh, 'di ba? Gusto nila eh. Hindi naman po nilihim yan. Actually, nag-announce po na isusulong nila yung Chacha, mismong si Speaker. No? Kaya hindi po ano ba binabalita mo ba doon? Ito kasi yung sinabi ni Lagman, no? Ang sinabi niya kasi, di umano, nagkakaroon ng payment. Ayan, no? Each voter who would sign the petition will be allegedly. Kita mo pati. Maingat eh. Ganyan po, no? Tayo po mga vlogger, mag-ingat po tayo. Huwag po natin sila pagbintangan na nagkakabayaran. No? Ito po ang pahayag ni Edsel Lagman. Each voter who would sign the petition
will be allegedly given payment. Ipaliwanag lang po natin ng konti, no? Ano po ba yung People's Initiative? Ang People's Initiative sana ay initiative ng mga tao para baguhin yung Constitution. Yan po nakalagay sa 1987 Constitution. Pero mahigpit po yan, kinakailangan po magpapirma ng lahat po per district ng 3%, at least 3% para maisulong niyang People's Initiative. No? So, ibig sabihin ba dong lahat ng district? Oo, lahat. Kunwari, merong isang district na hindi siya nakaabot ng 3%, patay na yung People's Initiative. Kaya po yan ang pinakamahirap sa lahat. No? So, ang akusasyon po ni Lagman ay nagkakabayaran di umano. No? Pinagbabayad yung mga tao. Hindi naman po lahat ng tao kinakailangan pumirma 3% lang po. Tama ba? 3% lang. I-search nyo na lang yan. 3% daw po ng mga okay. So ano po ibig sabihin? Lahat po na magtatanong, meron po kayong oras pagkatapos po ng ating talakayan. Para malinaw po tayo. Kasi kung ngayon kayo magtatanong, magagalit lang kayo, hindi ko kayo papansinin. Okay. Basahin po natin. During the meeting, they were informed that People's Initiative will be used as mode of amending the Constitution, and they were given mobilization funds. Sa mga mayor po to, and forms to be signed by at least 3% of the registered voters of the legislative district to which their municipalities belong. So lahat po ng mga mayor, tinipon po, local executives sa League of Mayors, at magpapapirma po sila ng 3%. Madali lang po yan kung lahat ng mayor makukuha nyo. Kasi 3% lang ng populasyon ay ng voters So ang malupit po dito, nagkakabayaran di umano. Iyan. Ayon pa kay Lagman, magkano ba? Voters would sign the petition for People's Initiative will be given 100 each. 50% of which has already been advanced to the municipal mayor and respective coordinator. So nasa mga municipal mayor na raw yung kalahati ng budget para dito, 100 pesos. Okay. So ito po ang mga disturbing questions to be answered. Alam nyo po, sasabihin nyo maliit, hindi naman po eleksyon yun Pipirma ka lang, bibigyan ka ng 100, ang dali po niyan. Di ba? Lahat lang naman nagtitinda, pirma kayo rito. Gusto niyo ba maka-100? Mayor, siyempre mayor. Kay mayor ba yan? Pirma kayo dito, 100. 100 po yan, sa 50 pesos nga po siya. Napapanood ko yung sa mga YouTube. Mananalo ng Gcash 50 pesos. Sumasali tayo, di ba? Wag nyo sabihin maliit yan, di naman po eleksyon yan. Iba po yung eleksyon ng pagka-mayor. Ito po, pipirma ka lang. Okay, pipirma ka lang. Okay, ito po ang mga tanong ni Lagman. Number 1. Okay lang po yun. Kinakailangan ko rin po maghanap buhay. Kung wala po manunod sa akin, okay lang po yun. Kulang kayo. Alam ko ba na magla-live ngayon si Tatay Digong? Number 1, who is the mastermind of this campaign? Tinatanong po ni Edsel Lagman, who is the mastermind of this campaign? Number 2 po, what are the proposed amendments to be pursued? Ngayon pong magbabago na, magchat-chatcha na, ano po yung mga gusto nilang baguhin? Ikatlo, where do the funds come from? Yan po ang pinakamalupit, no? 3% ng populasyon ng voters. Magkano po yan sa 100? Siyempre, hindi lang po 100 yan dahil yung mga, alangan naman yung mga coordinator, walang sweldo. Meron din po yan. Di umano. Kakalimutan mo ba ito? Nakakalimutan mo, may crackdown na, ayaw pa. Tapos ikatlo, why by the voters initiative? Yan po, no? Bakit mo bibilhin kung People's Initiative?
talagang ito po, kung totoo tong sinasabi ni Lagman, no? Alam nga namang hindi totoo. Mga mayor ang mga sino po ang sinasabi ni ano, kaya makatotohanan eh. Alam niyo kung sino sinasabi niya? Ayan no. Ito po ay nakuha niyang impormasyon sa mga municipal mayor ng Albay. Taga-Albay po siya, congressman po siya sa Albay. Yung mga municipal mayor po ng Albay, yung lalawigan ng Albay ang nagsabi sa kanya. No? O, yan po. Ngayon, eto pa po. Tinatanong niya, sino ang mastermind? Alam mo, Congressman Lagman, ikaw nang iko-quote ko. Ikaw ang nagsabi nito eh. Sabi ni Edsel Lagman noon na kailan ba to? Nung tinanggalan po nila ng confidential fund si BP Sara. Alam niyo kung ano sinabi ni Edsel Lagman? Lahat na nangyayari sa Kongreso, alam ng Speaker of the House. O, ikaw na nga nagsabi niyan eh. Kinote na lang kita. Hindi po kami yan. Sa mga nagka-crackdown. Hindi po kami nagsabi niyan si Edsel Lagman. Lahat na nagaganap according to Edsel Lagman, lahat na nagaganap sa House of Representatives, alam ng Speaker. Kaya siya yung nagpapasalamat, no? Kaya siya yung nagpapasalamat sa Speaker nung tinanggalan ng Congress si BP Sara ng confidential fund. Yan po. Mula po to sa Liberal Party, President Edsel Lagman, nagkakabayaran di umano. Diyan po sa permahan sa People's Initiative. In the first place, kung People's Initiative po yan, dapat po hindi congressman at hindi mga mayor ang nagpapasimula niyan. People's nga eh. Pwede pa yung mga people's group. Di ba? Yung mga samahan ng mga pero kung mayor at congressman po ang nagpasimuno niyan, dapat yan i-invalidate yan dahil putya, kayo nangampanya eh. Asan yung People's Initiative diyan? Pwede nating questionin niya. Alam nyo ba yung pinipirmahan nyo? Bakit kayo pumipirma? Binigyan ako ng 100. Naglalakad ako, puta, 100, di ba? Mahirap kitain yung 100 ngayon. Anyways, di umano. Huwag nating kakalimutan lahat yan. Okay, punta na po tayo rito sa isa pang usapin, yung pong sa Panay, no? Galit na galit po. Alam ko po marami sa inyo ang mga taga Iloilo, taga Panay. Ayun pala. Hindi. Negros ako na Negros. Mali tayo sa geography. Ang Panay pala consists of Iloilo, Iloilo City, Capiz, ano pa? Palpak talaga yung geography ni Badong. Okay, ano po ang sinasabi diyan, no? Ang sinasabi po diyan, ano na nga sinasabi diyan? Ayan po. Pangalawa na pala to. Alam niyo po, pasensya na kayo. Hindi na natin. Sa dami po ng Senate investigation, araw-araw halos nung last year, di ba? 2023, pagkaupo ni Pangulong Marcos, panay Senate investigation, panay mga grandstanding na eh. Alam niyo po, ngayon, sabi ko nga ngayon, sana magkaroon talaga ng investigasyon. Sana managot yung dapat managot dyan sa brownout na yan. Akalain niyo po, akalain niyo po na parang pinamumukha niyo sa akin na gusto niyo na manood. Ako ang balakid eh. Pasensya po kayo, hindi ko po alam na may live si Pangulong Duterte ngayon. No? Hindi ko po alam. Talaga po nagla-live po ako paggabi. Wag na po kayo magparinig. Okay. Punta na tayo rito. No? Yung pong People's Initiative, ito pong nangyaring brownout, ayon po dito ngayon, no? Naganap na po pala yan, no? Ayan, naganap na po yan noong Abril. Tapos,
Nung Mayo po, alam nyo naman, masyadong matikas yung mga senador natin. April 2023, meron na pala. Yung mga taga Panay, no? Pwede po kayong mag-ano rito, kung ano po yung experience nyo. Meron na pala, naulit na naman ngayon. Ngayon, wala na naman din pong linaw kung ano po yung gagawin. Ito po kasi, kaya po may Senate, bakit po ba nagsi-Senate investigation? Di po ba? Para, ako hindi ko naunawaan eh. Di po ba kaya kayo nag-Senate investigation, lalo na po yan, brown out? Natural, iimbestigahan nyo bakit po, bakit po nagkaroon ng brownout sa Panay? Buong isla ng Panay nagkaroon ng brownout. Ikalawa pong katanungan, paano po maiiwasan? Kung ako mag-iimbestiga, di ba? Unang katanungan, bakit nagka-brownout? Kung meron pong mga may kasalanan, dapat maparusahan, di ba? Kahit private pa yan, ire-recommenda nyo sa may-ari, tanggalin mo yung mga nagkukos niyan. Ikalawa, paano maiiwasan yung brownout? Kasi lugi, bilyon pala, nalulugi ng pamahalaan, nalulugi ng mga negosyo. Bilyon, hanap tayo ng mauutangan eh. Inuutang natin yung mga pondo tapos nagpapalugi lang tayo dahil sa brownout. Okay, ano pong ibig ko sabihin? Ngayon, patiun na naman sila na magkakaroon na naman ng Senate investigation. Natuwa pa nga ako dahil sa wakas, may action yung mga senador. Pinanood ko po eh. Pinanood ko po, pinagtulungan po yung ano lang, yung excerpt lang Ang gusto po nilang palabasin, etong NGCP, na yun din ang may dahilan, pareho no? NGCP rin sinisisi nila ngayon, NGCP pa rin ang sinisisi nila nung Abril. Si Raffy Tulfo na chairman at saka sumabat pa po itong si anong pangalan nun? Si Reza Hontiveros ay sinisisi po yung China. Dahil ang China daw, ayon sa kanila, 40% ay pag-aari dito sa NGCP. Ayan. The State Grid Corporation of China owns 40% of the power grid. No? So, nung nag-investigate sila, imbis po brownout ang lutasin, pinalalabas po nila na pag-aari pala ng China yan. Di pwede pala tayong i-shutdown ng China. Yun yung lumalabas eh. Sa sinasabi ni na kaya pala, China can shut off Philippine electricity. Yung po yung lumalabas. Paano nyo po? Ano pong mangyayari? Kung natuklasan po ninyo na kaya po ng China yan, ano pong mangyayari sa ating, ang question po ng mga taga-riyan, paano po maiwasan na hindi na mag-brownout ulit? Ang problema, alimbawa po to, ito po, bago na ngayon. Ito si Tea Tan, lagi po natin nababanggit yan. Tagapagtanggol po yan ng BBM. Hindi ko po alam kung yan po ay may tungkulin sa BBM admin. FYI, the State Grid Corporation of China owns 40% shares of the National Grid Corporation of the Philippines. There were 2 island-wide blackouts in Panay, April 2023 and January 2024. The blackout lasted 4 days. Baka next time, hindi lang Panay ang may blackout, but many major islands and cities in the country. Nakikita po ninyo yung paano po tumutugon. Ibig sabihin, may problema tayo, nag-brown out. Anong tugon natin? China pala yan. Kumbaga, bashing, China bashing tayo. Samantalang, ano dapat yung ginagawa natin? Paano lulutasin? Ganon din po yung ginawa ni Raffy Tulfo tsaka ni Reza Hontiveros. China bashing din po. Hindi ko po sinasabing
mali sila. Hindi ko po sinasabi. Kung talagang pag-aari ng China yan, kaya nga 40%, kaya nga 60-40. Ito po ang nakakatakot dyan, no? Magtsatsa sila, yan yung pangunahing tatanggalin, yung 60-40. Hindi ko po maintindihan. Ang gulo no? Ngayon, ang sinasabi nila na China, kontrolado ng China yung electric grid. Ano po gagawin natin? Simple lang po kaming mamamayang Pilipino eh. Wala po kaming pakialam. Pag ikaw naba-brown outan, pag ikaw taga Iloilo, taga doon ka sa Panay, nakaramdam ka ng brownout, biruin nyo, may picture na nasa labas sila dahil sobrang init sa loob ng pamamahay. Pag kayo po ay nababrownoutan, ang gusto nyo pong malutas yung brownout, paano hindi na mauulit. Hindi po yung kung ano-anong paliwanag na ito ay pag-aari ng China. Hindi po. Paano nyo po lulutasin yung problema ng mamamayan? Yung brownout, yun po yung problema. Ngayon, ibang usapin na yung China na yan. Ba't nyo binenta? Yan po yung problema ng privatization. Atin po yan. Napukor atin yan. Dati napukor po lahat yan. Tapos sasabihin nyo ngayon, gusto nyo rin ibenta yung NAIA? Oh. Yan po mismo yung tinututulan natin. Kung paano nyo po tinututulan yung kahit ba sino may-ari niyan. Ano po sinasabi ni Martin Romualdez ngayon? Mag-i-invest ang Pilipinas through Maharlika Fund dyan sa NGCP na 40% ay pag-aari ng China. Mag-i-invest daw para makagawa ng mga infrastructure yung NGCP. Maglalagay tayo ng pera, pre-privatize natin, tapos maglalagay tayo ng pera, yung mga pondong kailangan natin. Kaya tayo, hindi ko naintindihan. No? Ano yung meaning ng privatization sa atin? Ngayon, ano yung kinakatwiran nila sa NAIA? Bakit magpa-privatize? Para gumanda raw yung... Malamang ganyan po yung sinabi nyo, kaya ipa-privatize yung mga yan. Yung napukor. Para gumanda yung serbisyo. Ngayon nagkakaroon ng mga island-wide brownout. Sasabihin nyo naman, mag-i-invest yung Pilipinas dito sa pre-privatize nating... Ano po ang solusyon? Solusyon po ang gusto ng mga tao. Paano po hindi na mauulit? Hindi po yung anti-China. Gusto nyo po magalit yung mga taga-Panay sa China? Brownout po gusto nila malutas eh. Gusto nyo po magalit na naman ng Pilipinas sa China dahil China pala may-ari niyan. China. Ano yung silbi ng 60% ng mga Pilipino? Hindi ko po wala po akong pakialam. Hindi ko nga alam na China may-ari niyan. Ang gusto kong malutasan nyo, wag na maulitan. Kaya ang akala ko, kaya po kayo nagsisenate investigation para po hindi na malutas nyo yung problema. Para saan pa yung Senate investigation kung magkaka-brown out pa rin po sa Panay at kung kada magba-brown out, sasabihin nyo lang na China kasi ang 40% na pag-aari yan. Bakit pa kayo nagsisenate investigation? At in the first place, bakit tayo nagpa-privatization? Kung poproblemahin natin yung mga pina-privatize natin. Katulad sa NAIA, paano ngayon pagka gobyerno, pag-aari natin NAIA, dapat pag pumalpak, palpa kayo, palitan namin kayo. Paano pag pumalpak yung may-ari, private na? Ano pang pakailam natin yan? Wala na. Para NGCP, sisihin na lang natin. Kasi yan, pag-aari yan ng kung sino. Okay, ngayon po, pupunta na po tayo. Ngayon po kayo pwedeng magtanong. Ha? Ngayon, bubuksan na po natin ang ating tilon sa inyong mga katanungan. Yan. Pasensya na kayo kung ginagabi. Ganun talaga buhay. Masarap pa. Magtanong na po tayo. Bago tayo humabol kung saan pa man. I-clear na lang po natin itong mga katanungan. Yun na nga eh. Bakit anti-China yung campaign?
narinig ko si Senator Tulfo at saka si Senator Rayson Tiveros nung nakaraan, may nag-clip eh. Sila rin na nag-clip na yung anti-China nila. Sabi ko, ibang klase talaga.